Paolo TV. Miss na kita mami. Bulong ko, lumuhod sa harap ng puntod ni mami, at inilagay ang bouquet ng paborito niyang rosas sa ibabaw nito. Nilunok ko ang bukol na namumuo sa aking lalamunan, habang pinagmamasdan ng aking mga mata ang gintong inukit na nakaukit sa lapida. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Magiging iba ang buhay kung wala siya. Nawalan ako ng best friend, hindi lang pati mundo ko. Ayokong mawala ka, pero mas mabuti ng ganito kaysa makita kang nahihirapan. Sabi ko sa kanya, tinutunton ang lapida gamit ang mga daliri ko. Ang imahe ng kanyang mukha ay pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ito ang parehong naghihirap na mukha na nakita ko sa huling pagkakataon sa ospital. Sa halip, ito ay ang imahe ng kanyang mapayapa na mukha na may ngiti na nabuo sa aking imahinasyon nang ipikit ko ang aking mga mata. Nilampasan ako ng hangin, ang nakakamangha na amoy ng mga rosas ay tumagos sa aking mga butas ng ilong. Huminga ako ng malalim para punuin ang dibdib ko ng nakakakalmang amoy nito. How I wish andito si nanay kahit nasa spirit form niya para makita niya ang bulaklak na dinala ko sa kanya. Tiyak na maa-appreciate niya ang dalisay na puting petals ng mga rosas kasing dalisay ng kanyang puso. Kung ibibigay sa akin ng Diyos ang isang hiling ngayon, narito ang aking mami upang malanghap niya ang bango ng paborito niyang bulaklak, at dalhin ang mga alaala ng halimuyak nito sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit kahit na hindi pagbigyan ng Diyos ang aking hiling, ako ay nasa kapayapaan dahil alam kong nasa ligtas na lugar na ang aking mami. Isang lugar kung saan walang sakit, pagdurusa, at kalungkutan. Ang lugar kung saan siya nabibilang, iyon ay nasa mapagmahal na mga bisig ng Panginoon, kung saan siya ay tunay na magiging masaya. Dad, please take care of mom, sabi ko sabay lingon sa puntod na katabi niya habang nangingilid ang mga luha sa aking paningin. Alam kong sa wakas masaya na siya sayo. Umihip ang hangin, winalis ang mga tuyong dahon sa lupa, dinadala ito hanggang sa makakaya nito bago ibinalik sa lupa. Binasag ng pagkulog mula sa langit ang katahimikan. Tumingala ako at nakita ko ang kulay abong ulap na nilalamon ang tahimik na kalangitan sa umaga. Malapit nang umulan. Wala akong dalang payong. Tumayo ako mula sa lupa, tinapik ang dumi na nakakapit sa suot kong slacks bago bumaling sa mga puntod na nasa harapan ko. I need to go mom and dad. Pareho kayong nasa puso ko at sa panalangin ko. Mahal ko kayong dalawa. Pagkatapos ay tumalikod ako, pinunasan ang mga luha sa aking mga mata, habang binabagtas ng aking mga paa ang madamong fields. Papalapit na ako sa gate ng sementeryo nang may isang lalaki ang nakakuha ng atensyon ko. Nakatalikod siya sa akin, pero parang pamilyar talaga. There was something about him that reminded me of my husband, my ex-husband. Kapansin-pansing matangkad siya at maskulado tulad ni Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Ang hubog at tindig niya ay naalala ko si Gabriel. Speaking of my husband, isang linggo ko na siyang hindi nakikita. Walang paraan na lalabas siya rito, sa lahat ng lugar. Lumitaw ang lalaki na parang may hinihintay. Nang maisip kong hindi ko talaga ito maaaring maging asawa, lumingon siya sa akin. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Agad na pumulupot ang mga kamao ko na parang bola. Sinalubong ko ang kanyang tingin, naghahanda para sa isang laban. Hindi ako nagpunta dito para abalahin ka. Gusto ko lang pirmahan mo ang divorce papers. Wika niya, winasak ang awkward silence sa pagitan namin. Napalunok ako ng mariin, hindi ko hinayaang makita niya ang lungkot sa aking mga mata sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang blankong ekspresyon sa papel. You being here is bothering me. Wala ka bang abogado? I would prefer sign the divorce papers without seeing you in person. Nagulat ako nang hindi pinansin ni Gabriel ang sinabi ko. Tiningnan niya lang ako saglit. Ang kanyang ekspresyon ay sumasalamin sa aking sarili. I wanted to talk to you. Kaya nga ako pumunta dito. Nagsalita siya sa wakas. Ayokong kausapin ka. Sagot ko sabay tingin sa kanya. Pipirmahan ko ang divorce paper pagkatapos makipag-appointment sa akin ang abogado mo. Dinaanan ko siya. Diretso akong lumabas ng sementeryo nang hindi lumilingon. Narinig ko ang mga yabag ni Gabriel habang nakasunod siya sa likuran ko. Nang makarating siya sa gilid ko, hinawakan niya agad ang mga braso ko, napatigil ako sa paglalakad. Bitawan mo ako. Sumigaw ako, galit na galit sa kanya dahil sinusundan niya ako. Pilit kong tinatanggal ang braso ko, pero mas malakas ang hawak niya kaysa sa lakas kong babae. Sa huli, tumigil ako sa paglalaban, at tumingala ako sa kanya na may mga patalim sa aking mga mata. Hindi mo ba nakikitang nagdadalamati pa rin ako sa pagkamatay ng mami ko? Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Bakit kailangan mo pa akong papirmahin sa divorce papers samantalang ngayon ko lang inilibing ang mami ko? Galit na sambit ko, sinasakal pabalik ng hikbi. Umigting ang kanyang mga kalamnan sa panga.
Mukhang handa na siyang sumabog. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, pinakalma ang sarili sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa akin. Mas naging malumanay ang tono niya sa pagkakataong ito habang nagsasalita. I'm sorry. I'm really sorry. We must talk today for the last time. After this, I promise, hindi mo na ako makikita, kahit anino ko. Puno ng sinseridad ang kanyang asul na karagatan na mga mata. Nagulat ako sa walang magawang ekspresyon sa mukha niya, itinulak ko siya palayo bago niya napansin na lumambot ang desisyon ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi mo na ako guguluhin ulit pagkatapos nito. Tanong ko, nagsanib ang mga kilay sa isang tuwid na linya. I give you my word of honor, Monica, kung sakaling hindi ako tumupad sa aking salita, idemanda mo ako at magsampa ng restraining order laban sa akin. Huminga ako ng malalim. Ibinigay sa akin ni Gabriel ang kanyang word of honor, at naniniwala akong tutuparin niya iyon. Sige, may malapit na coffee shop. Doon tayo mag-usap. Naalimpungatan ang kanyang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa parking area. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Naghintay siya hanggang sa maupo ako sa upuan ko bago niya isinara ang pinto at sumakay sa driver's seat. Binuksan niya ang makina. Bumilis ang sasakyan palayo sa ilalim ng madilim na kalangitan sa umaga. Bumalang ang ulo ko sa bintana para sa natitirang biyahe. Huminto ang sasakyan sa harap ng coffee shop. Bago pa mabuksan ni Gabriel ang pinto ay tinulak ko na ito at lumabas ng sasakyan. Walang lingon-lingon, dumiretso ako sa pintuan ng coffee shop at sumunod naman si Gabriel sa likod ko. Papalapit na ako sa pinto ng establishment nang mag-isa itong bumukas. Lumabas ang isang naka-uniforming empleyado para maglagay ng karatula sa pinto na nagsasabing, "Closed. Yearly inventory going," in bold capital letters. Napatigil ako bigla, at ganun din si Gabriel sa likod ko. Bakit sila magsasara ngayon kung nasa mood ako para sa isang umuusok na tasa ng paborito kong cappuccino? Ngayon ay kailangan kong gumugol ng mas maraming oras kasama si Gabriel sa paghahanap ng isang bagong coffee shop, naisip ko sa aking sarili. Dahil sa pagkadismaya sa pagsara ng coffee shop ng maaga ay napalingon ako kay Gabriel na nakakunot ang noo. I guess we'll have to look for another place to discuss our divorce. Hindi siya sumagot at tumango lang. Nilagpasan ko siya, sinusubukan kong idistansya ang sarili ko sa kanya hanggat maaari. Pero mabilis siya, maya-maya pa, naglalakad na siya sa tabi ko, magkadikit ang mga braso namin. Napapikit ako nang dumampi ang kamay niya sa balat ko. Pinaikot nito ang puso ko sa loob ng ribcage ko. Binilisan ko ang lakad ko, naiwan siyang sumunod. Nang makarating ako sa sasakyan, sumakay ako sa loob nang hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong tulungan ako. Bumalik si Gabriel sa upuan niya at pinaandar ang makina. Natahimik siya sandali habang minamaniobra ang sasakyan sa highway. Muli kong ibinaling ang tingin ko sa labas ng bintana. Malapit ng umulan, isip ko habang nakatingala. Ang huling tanda ng isang maaliwalas na kalangitan ay nawala at ang galit na kulay abong ulap ay nagharip. Maayos na ang pag-ikot ng sasakyan sa highway nang marinig kong nagsalita si Gabriel. Lumingon ako para tignan siya. Come again. Sabi ko pupunta tayo sa Cafe Grande. Inulit niya na natiling nakadikit ang mga mata sa kalsada. No, isang bahagi ng aking isip ang agad na tumanggi sa kanyang mga salita, ang aking kamay ay nakakuyom sa isang kamao. Ang Cafe Grande ay nagtataglay ng hindi mabilang na magagandang alaala sa akin at kay Gabriel. Ito ang coffee shop kung saan kami nagkaroon ng unang date. Ito rin ang parehong lugar kung saan binigyan ko siya ng pinakamatamis kung oo. Ang Cafe Grande ay kung saan nagsimula ang aming love story. Ayokong magtapos doon ang kasal namin. Pero bago pa man ako makasagot, huminto muna ako at napaisip. Marahil ito ay para sa pinakamahusay, upang tapusin ang aming kwento ng pag-ibig sa parehong lugar kung saan nagsimula ito, upang pareho kaming makagawa ng malinis na break. Ito rin siguro ang iniisip ni Gabriel. Sa huli, pumayag ako. Sure, sagot ko sabay lingon sa bintana. Ang tahimik na kapaligiran sa loob ng sasakyan ay tumagal hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon, at huminto ang sasakyan sa parking area. Binuksan ko ang pinto, saka lumabas ng sasakyan. Pagtingal ako, bumungad sa akin ang mataas na gusali ng coffee shop. Bumabalik sa akin ang mga nostalgic na alaala. Ito ang paborito naming lugar simula noong araw na magkakilala kami, ngunit hindi na ito magiging pareho kapag umalis kami. Pumasok kami sa automatic door. Tumagos sa aking ilong ang matamis na amoy ng kape at mga pastry. Napaawang agad ang bibig ko. Habang naglalakad kami papunta sa room, biglang tumahimik. Maraming nakikiusyosong mga mata ang lumingon kay Gabriel. Inukupa namin ang table malapit sa bintana. Bago umupo, hinila ako ni Gabriel ng upuan. Ang mga lumang gawi ay namamatay ng husto, naisip ko habang nakaupo ako ng walang protesta. Ginawa niya yun sa lahat ng past date namin. Pwede ko bang makuha ang order mo, please? Tanong ng isang server, na may hawak na notepad sa kamay at lapis sa kabila.
Cappuccino at strong black coffee, order ni Gabriel. Matapos magsulat sa kanyang note, umalis ang server. Namayani ang katahimikan sa aming mesa. Hindi ko maitago ang kaba ko, umiwas ako ng tingin. Bumagsak ang tingin ko sa labas ng glass window. Buti na lang, nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa langit. Ibinaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana nang dumating ang server dala ang order namin. Inilagay niya sa mesa ang umuusok na mainit na cappuccino at strong black coffee. Please enjoy your drinks ma'am and sir, aniya bago bumalik para magsilbi sa ibang mga customer. Ang nakakaakit na amoy ng isang cappuccino ay sumalakay sa aking butas ng ilong. Hindi ko mapigilan ang bango. Inangat ko ang tasa at pinalamig muna ito sa pamamagitan ng paghihip dito bago humigop. Kumalat sa dila ko ang masaganang creamy flavor. Ang Cafe Grande ay naghahain ng pinakamahusay na kape sa bansa, ngunit ito ay medyo mahal. Ibinaba ko ang tasa sa mesa at inangat ang ulo ko kay Gabriel, lamang upang matuklasan na siya ay nakatitig sa akin, ang kanyang sariling inumin ay hindi nagalaw. Shall we discuss the divorce? Tanong ko, sadyang pinipiling walang emosyon. Paano ako maabala sa masarap na kape para makalimutan kung ano ang pinunta ko rito? Ganyan ka na ba kasabik na lumayo sa akin? Sinabi ni Gabriel, na may lakas ng loob na marinig ang pananakit pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Naramdaman kong tumaas ang galit ko. Let me refresh your mind Mr. Anderson. Sinimulan mo ang lahat ng ito sa paghingi ng divorce. You should be over the moon. Ako ay sumusunod at sumasang-ayon sa iyong kahilingan nang hindi ito kinakaladkad sa korte. Ito ay isang desisyon na pinagsisisihan ko ngayon, Monica, can we? Huli na para sa pagsisisi Mr. Anderson. Mahinahon ko siyang pinutol, sinadya kong tawagin siya sa kanyang apelyido, ngunit hindi tumigil si Gabriel. Monica, maaayos natin ang relasyon natin. Nagmamakaawa siya, ngunit walang epekto. Ang matigas kong puso ay ayaw makinig sa kanyang mga pakiusap. Hindi natin maaayos ang isang bagay na nasira ng mga taon ng kasinungalingan at kawalan ng tiwala. We will end up hurting ourselves more by put the broken pieces together. I don't mind picking the pieces, Monica. Kahit naduguan at masugatan ang kamay ko, gagawin ko kung hindi ka mawawala. Madamdaming sagot ni Gabriel, titig na titig sa mga mata ko. Nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ako sumuko. Ngunit kahit na matagumpay mong idikit muli ang mga piraso, hinding-hindi mawawala ang crack. Ano ang gagawin natin sa isang plato kapag nabasag ito? Hindi natin ito ibinalik muli at ginagamit. Sa halip, inaalis natin ito. Kontra ko, humigop ng cappuccino ko. For Pete's sake, our marriage is not just a thing that you can just get rid of. Sumabog si Gabriel, ginulo ng mga daliri niya ang buhok niya sa sobrang inis. I'm not getting rid of our marriage, kundi ang mga toxic na tao sa buhay ko. Sabi ko sa kanya habang nakataas baba, nakakuyong ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Inis kong pagpapatuloy. Huwag mo akong sisihin sa kaguluhang ito. Hindi ako ang nag-aakalang may relasyon ang wife ko sa brother ko, pinabayaan ang anak ko, tapos nabuntis pa ako ng ibang babae habang legal na kasal ako sa tunay kong asawa. Natigilan si Gabriel, na para bang sinaktan ko siya ng pisikal sa aking mga salita. Pero hindi pa rin ako natapos. Ngayon, ibigay mo sa akin ang divorce papers at ibibigay ko sa iyo ang aking autograph. Patuloy na nakatingin sa akin si Gabriel na nanlalaki at hindi kumikislap ang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Saglit na nag-away ang aming mga tingin. Sa huli ay sumuko siya, at ibinaba ang tingin sa mga divorce papers sa ibabaw ng mesa. Ito ba talaga ang gusto mo? Tanong niya, muling itinaas ang kanyang ulo hanggang sa nahagip ng kanyang mga mata ang sarili ko, na para bang nagmamakaawa siya sa akin na pag-isipang muli. Ito ang pinakamabuti para sa atin, matigas kong sagot, nakatingin sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Kung ganoon ay wala na akong magagawa, Monica. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, sino ako para tanggihan ang gusto mo? Pinulot ni Gabriel ang divorce papers at iniabot sa akin kasama ang panulat. Napalunok ako at kinuha ang mga papel sa kanya. Hinawakan ng mga daliri ko ang panulat hanggang sa pumuti ito. Sa labas ay mukhang composed ako, pero truth be told, napunit ako sa loob. 5 taon na kaming kasal ni Gabriel, at hindi naging madali para sa akin na bumitaw. Ngunit kung hindi ako bumitaw, hindi ako makapagsisimulang muli, at ang isang inosenteng bata ay lalaki na walang ama. Hindi ko kailanman mabubuhay ng payapa na nasa isip ko. Huminga ako ng malalim, itinulak ang lahat ng mga pagdududa sa aking isipan, at sa wakas ay inilagay ang aking pirma sa may tuldok na linya. Nang matapos ako ay binitawan ko agad ang ballpen na parang sinunog ang balat ko. Ipangako mo ulit na hindi mo na ako guguluhin pagkatapos nito. Hindi sumagot si Gabriel. Nakatingin lang siya sa akin ng medyo matagal. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, dahilan para hindi ko mahulaan ang tumatakbo sa isip niya habang nakatingin siya sa akin. Nang akala ko ay tumahimik na siya, nagsalita siya sa wakas.
I promised you Monica, bulong niya. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa amin. Para manatiling abala, kinuha ko ang mug at itinaas sa aking mga labi. Ganon din ang ginawa ni Gabriel. Kumuha siya ng sarili niyang kape at humigop. Hindi siya kumilos upang hawakan ang mga divorce papers. Ibinaling ko ang tingin ko sa bintana para hindi makasalubong ang mga mata niya. Bumuhos ang malakas na ulan, bahagyang binaha ng tubig ang semento. Walang senyales na hihinto ito sa lalong madaling panahon. Inangat ko ang tasa ko sa aking labi, ngunit nagulat ako nang makitang wala itong laman. Malinaw na mabilis akong uminom para manatiling abala. Nang walang pagpipilian, ibinaba ko ang aking tasa pabalik sa mesa, aksidenteng nakasalubong ang mga mata ni Gabriel. Nakatitig pa rin siya sa akin, ngunit ang blanko niyang ekspresyon ay hindi ko alam kung ano ang iniisip niya sa loob. Pagkatapos ay bumagsak ang aking mga mata sa kanyang tasa at nakitang natapos na rin niya itong inumin. Ang awkward. Anong ginagawa ko? Nakaupo pa rin sa kanya na para bang nagde-date kami. Nakuha ko kung ano ang pinuntahan ko. Please excuse me Mr. Anderson. May listahan ng mga bagay na dapat kong gawin. Inayos ko ang sarili ko at tumayo sa kinauupuan ko. Napirmahan ko na ang divorce papers, at walang dahilan para magtagal pa ako dito. Ihahatid na kita pa uwi. Nag-alok siya, kinuha ang mga divorce papers at inilagay sa loob ng kanyang portfolio bago tumayo mula sa kanyang upuan. Please don't bother. Ayos lang akong sumakay ng taxi para ihatid ako pa uwi, tinanggihan ko. No, ihahatid na kita pa uwi. Ito ay hindi isang pagsusumamo, ngunit isang utos. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at taglay ang lakas at pagkalalaki. Nadatnan ko lahat ng babae sa loob ng kafe na nakatingin sa kanya. Si Gabriel ay laging nakakakuha ng atensyon nang hindi ito napapansin. O marahil ay napansin niya ito ngunit walang pakialam, at iyon ang naging dahilan upang siya ay mas kaakit-akit sa mga babae. Kaya kong umuwi mag-isa, giit ko, gusto kong mag-isa sa mga susunod na minuto. Baka masira ako anumang sandali, at ayokong makita niya ang mga luha. Huwag kang matigas ang ulo. Hinawakan niya ang wrist ko, at hinila ako papunta sa pinto para makasiguradong hindi ako makakatakas. Bitawan mo ako, Gabriel, sambit ko, naiinis. Hindi niya ako kailangang tratuhin na parang bata. Huwag kang gumawa ng eksena. Sumirit siya. Pag hindi mo binitawan, gagawa ako ng eksena. Banta ko, seryosong asar sa kanyang demanding attitude. Gumawa ka ng eksena, and we will end as tomorrow's headlines. Tinignan niya ako ng masama, calling my bluff. Alam niyang ayaw kong makaakit ng hindi nararapat na atensyon. Napalunok ako ng mariin. Pinagmasdan ng mga mata ko ang kahabaan ng coffee shop. Lahat ng mata ay nakatingin sa direksyon namin, at may mga taong nakalabas pa ng phone. Fine, sagot ko habang nagngangalit ang mga ngipin ko sa galit. Dahil alam ni Gabriel na nanalo siya, hinila ako papunta sa pinto, at napilitan akong sumunod. Huminga ako ng malalim, ipinaalala sa sarili ko na kailangan ko lang tiisin ang presensya niya sa mga susunod na minuto. Pagkatapos nito ay hindi na kami magkikita, dahil pareho kaming pumirma sa divorce agreement. Hindi napigilan ng isiping iyon na titigan ang likod niya. Hindi niya binitawan ang wrist ko, kahit nakarating na kami sa sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto at pagkatapos noon, tuluyan na niya akong binitawan para maupo siya sa driver's seat. Pagkaupo niya ay lumingon siya sa akin. Ganyan ka ba galit sa akin, Monica, na ayaw mo na akong pauwiin? Gusto mo na ba akong paalisin? Ang lakas ng loob nitong lalaking to na magmukhang mali pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Gabriel, gusto mo ba talagang marinig kung gaano ako galit sa'yo ngayon? Sabi ko sabay kuyong ng kamao. Sa bawat tingin ko sa kanya, ang nasa isip ko lang ay ang 5 taon na sinayang ko sa pagmamahal sa kanya. Ibinalik niya ang lahat ng pagmamahal at debosyon ko, nang may sakit at dalamhati. Deserve kong malaman Monica, kahit gaano kasakit ang pakinggan, dapat kong marinig ito mula sa iyong sariling mga labi. Ngumiti ako, ngunit hindi yun isang matengkad na ngiti. Ngiti yun ng sakit at pait. Daan-daan at libu-libong salita ang umiiral sa diksyonaryo, ngunit tila hindi ako makahanap ng mga tamang salita para ilarawan kung gaano kita ka-hate ngayon. Bulong ko, na may galit na luha sa aking mga mata. How dare you even ask me this, after what you did to me? Magiging masaya ka ba kung wala na ako sa buhay mo? Mahinang tanong niya. Ang mapupulan niyang mga mata ay sumasalamin sa akin. Oo, sagot ko nang hindi nagdalawang isip. Patayin mo ako kung ganoon, sinabi niya. Tinitigan ko siya ng masama, akala ko nagbibiro siya. Bago pa ako makasagot, inabot ni Gabriel ang compartment ng sasakyan niya, at may inabot na something cool and metal. Ito ay isang baril. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.